Sa 78 biktimang nakalista sa dokumentong nilabas noon ng ICC tungkol sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, 5 lamang ang pinangalanan. Una rito, si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. na pinangalan ng sangkot sa droga noong August 2016. Inaresto noong October 2016 sa reklamong may kaugnayan sa drugs at firearms. November 5, 2016, pinagbabaril ng mga pulis si Espinosa sa loob ng isang kulungan sa Leyte. Unang nagpaputok umano si Espinosa habang hinahain sa kanya ang isang search warrant. Kasama rin si Espinosa na napatay noon ang kapwa detainee niyang si Raul Yap. Nanlaban din daw sa mga pulis si Yap. Base sa imbestigasyon ng NBI, rubout ang nangyari kina Espinosa at Yap. Isa pa sa mga biktima, si dating Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Habang naghahain ng mga pulis ng search warrant sa kanyang bahay noong July 2017, napatay ang alkalde. Sa ulat ng mga otoridad noon, pinaputukan sila sa operasyon kaya't pinagbabaril sina Parohinog at 15 iba pa. Isa namang sibilyan na nasa drug watch list noon, si Benjamin Bisda. Napatay siya ng pulis habang dinadala sa police station sa Tondo, Manila noong October 2016 dahil nang agaw umano siya ng baril at nagpaputok sa mga ito. Panghuli, ang 17 anyos na estudyanteng si Kian De Los Santos. Sa gitna po ng operasyon kontra droga noong August 2017, pinaputukan umano ni De Los Santos sa mga pulis kaya nila binaril ang menor de edad. Pero taliwas ito sa kuha noon ng CCTV. Narinig pa ng isang testigo na nagmamakawa si De Los Santos sa mga umaresto sa kanya. Ayon sa mga pulis, drug runner daw si De Los Santos pero hindi siya kasama sa anumang drug watch list noon. Kalaunan, 3 sangkot na pulis hinatulan ng murder. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.